when God builds the foundation of your promised land. And pag sinabi pong foundation, napaka-importante po ito sa isang building. Alam niyo po yung isang building ay hindi po magiging ganoon katibay. Basically, you can say your own bahay, your own house. It will not be sturdy enough or stable enough pag ang foundation po ay hindi matibay, hindi po matatag. No? And today, God is teaching us that He is the one that is building the foundation of our promised land. Kasi bawat isa sa ating kapatid, meron kang promised land. Meron pangako ang Panginoon sa'yo, meron kang isang answered prayer, meron kang reward sa Panginoon na inire-ready niya para sa'yo. At hindi niya ito bibigay sa'yo kung hindi pa handa ang mga bagay-bagay. Kung hindi ka handa, kung hindi handa ang iyong sitwasyon, kung hindi handa yung proseso ng iyong buhay, ay hindi niya ito ilalatag sa'yo until it is finished and ready. At bago lahat yun, kailangan muna ng matibay na pundasyon. So sometimes we are looking at in a process. When we are praying, natural, nagdadasal tayo. Kailangan natin magdasal kasi alam mo ba kapatid na kapag hindi ka nagdadasal sa Panginoon, ito ay isang kasalanan. Tinuro ba yan sa inyo kapatid? Na alam mo ba na kapag hindi ka nagdadasal sa Panginoon, ito ay kasalanan. Sapagkat sabi ng Panginoon sa kanyang salita, prayerlessness is a sin. But there are times that we are praying, nagdadasal tayo, pero parang walang sagot. Maybe it took some time, maybe months, maybe akala mo weeks lang, probably months or maybe years. Sometimes people have undergone dekada na, wala pang sagot yung kanilang mga panalangin. And it's hard, believing in a God that you do not see and yet there is no answer. But this is the reality of our lives. There are processes in our lives na hindi po natin kayang kontrolin. At ganito po ang Panginoon. No? Na may mga bagay po na pinapayagan ng Panginoon na mangyari, yung proseso, yung haba ng paghihintay for His own purpose. Because hindi natin nakikita, behind everything, God is making sure that the foundation of your promised land, your promise, will be stable, strong, and sturdy. It will hold up to all the troubles, the challenges in your life. Kasi meron pong gagawin ng kahoy para hindi po matanggap ang mga plano ng Panginoon para sa iyo, yung mga kasagutan, yung mga answered prayers. And maybe baka pag natanggap mo, baka manakaw pa to sa iyo. So God is establishing it, making sure na hindi po ito mapapasawalang bahala. And we look at right now, kung alam po ninyo kapatid, right now is the celebration of Passover. It started yesterday sa Israel, and it continued until kanina po, no? Yung celebration ng Passover. When you say Passover, ito po yung time na niligtas po ng Panginoon ang buong Israel mula sa Egyptians. Ito po yung time na sinabi ng mga Egyptians, sinabi po ng Pharaoh, na kapag next time na makita kita Moses, you will die. At dahil po doon, nagkaroon po ng curse sa buong Egypt. Because, tandaan po natin kapatid, kapag ikay anointed ng Panginoon, kaya ito very important to kapatid, lalo na po sa mga kapatiran natin sa Panginoon, never attack a fellow believer, especially your leaders. You can talk to them, diba? You can reason out with them, you can say things in a nice way, in a better way, but do not attack them, especially curse them. Because yung protection po ng Panginoon ay nandoon po sa ating mga kapwa-kapatiran. Napaka-importante po na recognize natin yan. Kasi ganito po nangyari. Moses did not say anything to the Pharaoh or to the Egyptians. Pero tineret po siya ng Pharaoh. Diba? So death ang kanilang pinangako. Pero hindi nila alam, bumalik sa kanila yun. Yun ang nangyari. Them threatening, them saying bad things, them slandering, bumalik po sa kanila yung kanilang sinabing di maganda. Kinakalulungkot po ito. Ganito rin po nangyari kay Miriam tsaka kay diba? Kay Aaron, nainggit sila. Kaya yung pag-iingitan ng mga magkakapatid, napaka-delikado niyan. Nainggit po yung kapatid ni Moses, si Miriam at si Aaron, inatake nila si Moses. Nagsalita sila hindi maganda. Dahil doon, nagkaroon ng ketong, ng leprosy. Ito po si Miriam. And going back, ganun po yung nangyari sa Egyptians. So, they wanted death sa Israel, but that death came back to them. Namatay po yung mga panganay na anak
sa buong Egyptians, sa buong Ehipto. Sila po yung namatayan. Pero yung dumating po yung angel of death to kill everyone, nagpangako po ang Panginoon na magpa-pass over, kaya pass over. As long as may dugo, no? Merong pinahid na dugo ng tupa sa pinto, magpa-pass over ang angel of death not to kill anyone inside the house. So nakaligtas po ang buong Israel inside Egypt in the land of Goshen because of God's promise that if they will follow, maglalagay ng dugo, no? Ay hindi na makikita ang nandoon sa loob ng bahay ng mga angel of death na darating. Ganito rin po nangyari. Kaya ito po related sa atin, relatable sa atin, lalo sa mga Kristiyano, if you encountered this in your life, is yung communion. Diba? Yung Passover na sinasabi na yan. Kasi ito po yung sinasabi, yung dugo po ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang maglilinis sa ating kasalanan para hindi na makikita ng Diyos Ama ang ating mga kasalanan. Kaya importante pong inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. That's very important, kapatid. And if hindi po nangyari ang Passover, hindi po magkakaroon ng pundasyon ang buong Israelita, ang buong Israel. Maiisip nila na sila po yung niligtas ng ating Panginoon sa tiyak na kapahamakan. It became a battle cry as they went inside the promised land. Bago sila nakarating sa promised land, yun po yung paalala, yung mga himala ng Panginoon. Of course, we know the 10 plagues of Egypt, di ba? Pero pinaka-importante rin yung Passover. Kaya lagi silang nagre-remind sa kanila sarili, kumakain sila ng tinapay or ng biskwit na walang lebadura, walang, kumbaga, hindi po nilagyan ng pampalsa. Yung tinapay, yun pong basic na meaning nun. Bilang pag-alala sa Panginoon na niligtas sila mula sa kamatayan, sa tiyak na kamatayan, kapatid. The power of Passover became the foundation of the faith of Israel, reminding them kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya nung sila po tumawid sa papunta sa promised land, marami po nangyari pagsubok. Pero nagkaroon na sila ng paalala, ng reminder, the foundation of their faith, na tunay nga ang Diyos ay buhay. No? So kapatid, we have to learn how to wait on the Lord. We have to learn how to wait on the Lord. Kasi may mga bagay po na hindi agad na-answer ng Panginoon. And they prayed. Sabi nga, 300 years, parang katulad sa Pilipinas, di ba Pilipinas, sinakop tayo ng mga Spaniards, ng mga Espanyol for 333 years. That's the number. Ang tagal nun. Sila po almost 300 years din. Ang tagal nila nagantay. At nung nagantay sila, muntik pa sila mapahamak. Pero niligtas sila ng Panginoon. God made a foundation first so that they will be reminded kung gaano po kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. Sapagkat ang Panginoon, kapatid, kung iapalay mo ito sa iyong buhay, He does not build sandcastles. Ang buhay po natin ay hindi po itatayo ng Lord na parang buhangin. Kumbaga soft. He will make sure na ito matibay na pundasyon. Sapagkat tayo mismo pwede maging kapahamakan sa sarili nating promised land. Imbis na ma-enjoy natin yung promised land natin, baka hindi natin ma-enjoy. Diba? Kasi hindi po ito tatayo ng tama. Hindi po ito matutumba ito agad pag may dumating na mga bagyo, pag may mga dumating na problems, mawawala na siya agad. Kaya mga bahay po natin, di ba, kailangan matibay yung pundasyon. Madalas yun yung 4 na pundasyon, di ba? Lalagyan ng matibay talagang buhos, sabi nila, mga semento. Sino po rito naka-encounter ng pagtulong sa paggawa ng kanilang bahay? Ako po kasi nung bata ako, kasama ko po yung tatay ko na ginawa po namin yung bahay namin. Maliit pa po ako nun, pero nakatulong na ako ng tatay ko, naghahalo ako ng semento. So, nung tinayo yung bahay namin, talagang kailangan matibay yung pundasyon. Maganda po yung pagkakabuhos ng semento. Maayos po yung nakalatag na mga bakal daw. Diba? Kaya tinan nyo yung natumba na building sa Thailand nung lumindol, di ba? Tumumba agad kasi hindi po tama yung buhos, gawa po ng ibang bansa yung kanilang building na yun. Kaya kailangan po yung ating pundasyon, wherever we are, matibay. The same way with your life, kapatid. Make sure na yung ating tinatayuan ay matibay. Kaya God requires a heart of worship towards Him while we are waiting sa kanyang mga answer, sa kanyang mga sagot sa ating mga panalangin. Because while He is building, the point is we have to wait. There's a process of waiting
while God is building the foundation of our own promised land. Madalas ang kaaway, gusto niyang bibigyan na tayo, bibitaw na agad tayo kasi ang tagal naghahantay, di ba? Pero the Lord is building something that is very strong. At yung pagtatayo ng isang bagay na strong, tulad ng pundasyon ng bahay, hindi mo siya bibigyan ng process, di ba? Ang pundasyon ng bahay, pagka nilagay mo ng semento, hintayin mo muna, patutuyuin mo muna, di ba? Pag patuyong-tuyo na siya, pag sinasabing cured na yung semento, tsaka mo lang siya pwedeng lagyan pa ng ibang parte ng bahay. Sapagkat pag hindi po ito na-cure ng tama, bibigay po ang buong bahay. So sabi po ng Panginoon in Matthew 7:24-25 in the New King James Version, it says, "Build on the rock, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock." Number one, kapatid, God is building a foundation na siya po yung pundasyon ng ating buhay. Pag ang pundasyon ng buhay mo ay hindi ang Panginoon, madali ka maliligaw, kapatid. Madali ka mawawala. Pag may dumating na problema, pag hindi agad answered prayers, di ba? Pag ang dami-dami mga troubles na dumarating, makakalimutan mo na yung Panginoon ang iyong pundasyon. You will give up. But you will say na walang Diyos. Iniwan ako. Di ba? You will look at your own abilities or others to help you out. Madali kang kumapit sa patalim, madali kang tumakbo sa mga mali. Because you're thinking that it is by your own power. Sabi nga ng mga Pinoy, sa inyong sariling diskarte. Kahit mali, didiskarte. Pero the Lord is not teaching us to do yung maling diskarte, kundi yung tamang paraan. Gumawa ng tamang paraan habang nagdadasal, habang nag-aantay sa ating Panginoon. Sapagkat siya po ang ating tunay na pundasyon. Siya po ang ating rock, the rock of our salvation. We should be founded sa rock ng ating Panginoon. Kaya kapatid, in our lives, there are things that we will encounter in this lifetime. Pero dumating man ang bagyo, dumating man ang unos, dumating man ang baha, kapag ang pundasyon mo ay matibay at naka-angkla, kumbaga nakatanim sa tamang pundasyon at yun ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka mayayanig, hindi ka masisira, hindi ka, kumbaga, yes, lumindol man, gumalaw man ang lupa sa ilalim, susurvive ka. Matibay pa rin. Kasi alam mo na yung tinatayuan mo matatag. Kaya importante, kapatid, na binagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Pag dumating yung mga frustrations, disappointments, discouragements, hindi ka maliligaw, hindi ka matutumba, hindi ka mawawala. First point na binigay sa atin ng ating Panginoon, number one is, God desires to establish you. Gusto ng Panginoon na itatag ka, na itayo ka, na itaguyod ka. Yan ang plano ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na magiba ka. Hindi gusto ng Panginoon na mawindang ka o mawala ka sa tamang pag-iisip o tamang landasin. Gusto ng Panginoon na ilatag ang buhay mo ng tama. Pero sa paglalatag na may proseso. Something that we have to understand. Merong proseso yon, at sa prosesong yon, let us be reminded na siya po yung gumagawa noon para sa atin. Hindi man natin nakikita lahat ng tama, pero alam natin ng Panginoon ang ating katuwang, ang ating kasama. In Isaiah 28:16, in the New King James Version, it says to us, "Therefore says the Lord God, Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily." So malinaw po sinasabi ng Panginoon, sure foundation, sigurado matibay. Diba? Minsan makakita ka ng isang bahay, pag medyo, yung sabi nila parang nakapaling, nakatagilid, alam mo na pagkakagawa nito, siguro mali yung pundasyon yan. Kasi yung bahay nakatagilid eh. Kasi kung tama yung pagkakagawa niyan, hindi yung magiging tagilid. Diba? It's very important to be a secured house. Dapat tama po yung sukat, diba? Tama po yung pagkakatayo ng pundasyon. Dahil kung hindi, talagang one way or another, pag may dumating na bagyo, pag may dumating na lindol, tatagilid siya, babagsak siya. Napaka-importante yun, kapatid. And pinakaparte na strongest sa buong bahay, dapat yung fundasyon. Without the foundation, it will crumble down. So sometimes, God is allowing things to happen in our lives kasi hindi pa ready lahat. Kailangan mo na i-establish tayo, ilatag tayo ng tama, bago niya ibigay yung dapat natin makuha.
Kasi pag binigay niya sa atin yun, baka hindi natin ma-enjoy. Kukunin agad sa atin, mawawala agad sa atin. Alam niyo yung mga tao sabi nila one day millionaire. Di ba maraming ganun, pag may sweldo, nandun agad sa mall. Ubus lahat ng pera. Tapos mamay mangungutang bigla. Pupunta sa 5-6, pupunta sa kung saan-saan, sa mga lenders. Tapos ang dami ng problema kasi hinahabol ng mga naniningil. Kasi inuna yung mali. Diba? Hindi inuna si Lord. Kaya importante, pagkakuha mo ng sweldo, pagkakuha mo ng blessing, ng finance, unahin mo muna si Lord. Now, we are not forcing tithes. Alam mo dapat yan, kapag may tithes, mag-tithes ka. So the Lord will bless your finances. That's number one. You know the word of the Lord. If you want to be blessed sa mga bagay, pangako to ng Panginoon, actually ito isa niyang hamon, di ba? Subukan mo ko kung hindi kita beyaan ng siksik, liglig at umaapaw. Hindi niya po sinabi na subukan mo ako, bigay mo lang, okay na yan. Hindi mo sinabi ng Panginoon na gano'n. Sinabi niya, subukan mo ako na ibigay mo sa akin yung para sa akin, and bibigyan ka ng siksik, liglig at umaapaw na blessing. Pangako ng Lord yun. So alam ng Panginoon yun eh. Number 2, that you dedicate everything to God. When you pray to God, Lord, teach me. Lord, paano ko to spend ng tama? Bigyan mo ko ng wisdom para mailatag ko ng tama to. Maybe kulang dito sa parte na to, pero alam ko papupuno ito ng tama sapagkat i-bless mo itong aking finances. Di ba ganun-ganun po yung nangyari sa babae na humingi ng tulong kay Elisha? Supposed to be wala na. Pero nagtiwala siya sa Lord, kinuha niya yung banga niya na walang kalaman-laman, di ba? At yung isang banga na may kaunting langis. Pero lahat ng banga na empty, na marami, pinuno ng Lord ng langis para sila mabuhay buong mag-anak. May benta nila yung langis at yung iba magamit sa kanilang pagkain. The Lord knows. So unahin po natin ating Panginoon. We pray, God, bless this blessing, this finance that you have given me, and so that mabibless ko rin yung aking sarili at aking pamilya at yung mga taong nangangailangan. At ma-spend ko ito ng tama. Hindi po sa aking kalokohan, hindi po sa aking mga bagay hindi ko naman dapat gagawin, kundi sa tama lamang. So it's very important, kapatid, that you recognize kung saan po nanggagaling iyong mga blessings, kapatid. Diba? So, yung kay Joseph, if you remember, diba yung binetray siya ng kanyang mga kapatid. Iniwan siya sa ere at binenta siya at naging slave po itong si Joseph. There and then, kung pumunta pa si Joseph sa Egypt at ginawa siya agad na hari or prime minister ng Egypt, during that time, pagpunta niya siguro in a matter of months, naging prime minister na siya. Do you think he was already ready? Handa na kaya si Joseph? Or hindi pa? Was God still building up the foundation of being a Joseph? The same with Moses. Di ba si Moses, nakapatay siya, tumakbo siya. Pwede bang pinabalik siya agad ng Lord doon? Pagbalik siya na agad yung leader ng Israel. Di ba hindi? Punta muna siya sa wilderness at doon siya nagkaroon ng mga konting suffering and all, and correction and all, and then saka siya pinabalik ng Lord after so many years. The same with David. If si David po, pagkapatay niya kay Goliath, ginawa siya agad hari ng Panginoon. Although, anointed na po siya. Alam natin, he was supposed to be the king of Israel, pero hindi siya binigay sa kanya agad ng Panginoon. In-establish muna siya ng Panginoon. Siniguro muna ng Lord yung pundasyon ng kanyang pagkatao, na ready na po si Joseph, na pag naging hari na siya, humble na siya, loving na siya, forgiving na siya, understanding na siya. Kasi maraming parts ng character ng isang tao, hindi po ma-develop until na-develop ka na. Throughout the years of experience, minsan throughout that time na lahat ng pinagdaanan mo, ma-realize mo. And alam mo yan, kapatid, ako po, I can attest myself na marami akong pinagdaanan sa aking buhay na nag-develop ng aking character. People have to go through the development stage. Kasi kung imagine mo, from itlog ka na chicken, di ba? Paglabas mo, chicken ka na kagad. Ano kayo mangyayari, di ba? Siguro yung mga buto, yung mga muscle, hindi pa develop. Hindi makatatayo ng tama, hindi makalalakad ng tama. Kaya po yung kalokohan ng evolution, ng theory of evolution, sabi nila, from naging unggoy, naging tao. Can you imagine the mechanics ng yung panggagalingan ng lahat ng development stage ng parte ng katawan ng isang creature o isang living thing?
Kaya sabi po nila yung mga ibon daw nanggaling sa mga reptile na nainggit sila, gusto nilang lumipad. Kasi nahirapan sila mag-capture ng ibang prey. So takbo sila ng takbo. Sa kakatakbo nila, by willing themselves, later on, nag-develop sila ng pakpak. Diba? What a ridiculous kind of science we have in our world. Instead of trusting the Lord, the foundation of our faith, nag-establish sila ng kalokohan at pinalaton nila sa mga eskwelahan, pinaalam nila sa mga tao that we came from bacteria, and then later on, naging isda, naging reptile, naging ibon, at later on, naging mammals, at naging humans. Diba? What a ridiculous kind of belief system. Isa ring religion po ang evolution ng atheism. Tandaan natin yan. It's not founded on the Lord. Kaya kandaloko-loko nila kanilang buhay. Sabi po ng Panginoon, they thought they were wise, they became fools. They thought they were wise, but they became fools. These are fools, sabi ng Panginoon. Hindi po ako nagsabi niyan. Kasi they will come back to you, gagamit sila ng Bible verse. Wag mo don't call your brother a fool, sabi ng Panginoon. Pero malino po sinabi ng Panginoon doon sa salita niya. They thought that they were wise. Akala nila matalino sila, di ba? But they became fools. Yun po nangyari sa mga atheists, sa mga naniniwala sa theory of evolution, because they are not founded in the Lord. The same way with all the people of the Lord, you have to be developed by the Lord God. I-develop mo na yung character mo, i-develop mo na yung buhay mo, i-develop yung surroundings mo. Di ba? Kaya po yung mga disciples, hirap na hirap sila kasi they were actually looking forward to Christ only to help them out sa kanilang ministeryo, di ba? Pero biglang namatay po si Jesus Christ. Doon pa lang takot na sila, after 3 days bumalik. Nagkaroon sila, nabuhayan sila ng pag-asa. Pero hindi pala yun. Aalis pala ang Panginoong Kristo, matitira ang Holy Spirit to help them out. Tulad nating lahat. We are not seeing a physical God. We are believing in a God we cannot see, in a spiritual God. That's the foundation of our faith. Believing in God that you do not see. So, dinevelop muna ng Panginoon itong faith nila Pedro, nila Juan, di ba? Nila Santiago, nila James, to make sure that when they are ready, they can go out and spread the gospel, the good news. Dinevelop muna ng Lord yung kanilang character. Dinevelop muna ng Lord yung kanilang faith, and then later on, lumakad na sila. Kaya bilang Kristiyano, kapatid, bilang kapatiran sa Panginoon, it's very important that you read the Bible. It's very important that you listen to the message of God. Kasi mahirap po mag-share ng salita ng Panginoon if you do not know how to share. If you do not know how to tell them about Jesus Christ. You need to be founded in the Lord. And in the building phase, kapatid, you have to learn to trust God. Yun yung building phase mo eh. Kumbaga yung parte na nagtataka ka, Lord, ang tagal ko na nagpapray dito, bakit wala pa rin kasagutan na nangyayari? Maybe He's building your character. Maybe He's building your attitude. Madali ka mawalan ng pag-asa, tapos you speak bad things, you speak things na hindi mo dapat sabihin. Sabihin mo na, wala nang pag-asa, bayaan mo na. Pinabayaan na ng Lord. So, ano po yung dine-develop ng Lord doon? Yung ating behavior. Kasi mali. Diba? Maybe the Lord is teaching you to be more trusting in Him. Kasi maybe ang galing mo, ang talino mo, alam mo lahat ng bagay. And sa part na to, binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na, teka, di ko to alam. Anong gagawin ko dito, Lord? What will I do? I don't know. Diba? Maybe that's the reason. Because God wants you to trust in Him more than 100%. And so that hindi ka maliligaw. Diba? He's building the foundation of everything that needs to be built. Kailangan itatag ng Lord yan para mag-get ready. So God desires and designs to establish you. Ilalatag ka niya ng tama, i-build ka niya ng tama. Diba? Bubuuin ka niya ng tama. Yan ang plano ng ating Panginoon. That's the blessed assurance that we have in God, that we trust. Pagtiwalaan natin siya sapagkat habang binibuild niya tayo, sigurado, kasi He's a good God, di ba? God is a good God. Hindi niya tayo pababayaan na papahamak lamang. And surely, kung tayo bilang tao, may mga tao sa ating perfectionist, di ba? Yung gusto mo yung pinaka-the best of the best. Ano pa kaya ang Diyos? Sa tingin mo, God is doing something na parang yung quality, yung standard ay palpak na standard, yung paling na standard o yung pabayang standard. God is not like that. God is not like that. God is a God of standard, di ba?
excellence, magnificence, beautiful. Ganun ang ating Panginoon. Amazing. Ganun ang ating Panginoon. So, you have to believe in the process ng ating Panginoon because the focus point number 2 na binigay sa atin ng ating Panginoon is the process of perfection. Ang plano ng Panginoon ay iayos ang lahat sa ating buhay. Ilagay tayo sa tama. The process of being a born-again Christian is not perfect agad. Before becoming a saint, the sainthood na tinatawag, ay ilalatag mo na, ayusin mo na lahat yan ng bagay sa buong pagkatao mo. Sapagkat alam ng Lord na tayo makasalanang tao. Alam niyo lang ang Lord na marami tayong mali. Marami tayong palpak na pananaw. Maaari na pick up mo yan sa pinagpagkabata mo, maaari sa magulang mo, maling mga pananaw, maling paningin, di ba? And maybe sa surroundings mo. And so therefore, God needs to develop you. The process of perfection. So sa process of perfection, there is a waiting period, kapatid. There's a waiting time that you need to trust God kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nalalaman kung anong answer. The devil gave you a situation na wala kang kalaban-laban. Di ba ganun kay Job? Hindi alam ni Job yung susunod eh. Ang alam niya, may mabuti ang Panginoon. Pero nagtaka siya. Paano pinabayaan ng Lord na mangyari to? Nawasak lahat ang buong pamilya ni Job. Nagkaroon na siya ng sakit. Diba? Namatay yung mga anak niya. Nasira lahat ng kabahayan niya. Ninakaw lahat ng ari-arian niya, mga properties niya. Pinatay lahat ng mga servants niya. And so, Lord, what's next? What is this? Diba? Pero hindi niya alam yung susunod na kabanata. Nababawiin pa na ng Lord lahat. Ibibigay pa ng Lord ng sobra-sobra, doble-doble lahat ng nawala sa buhay niya. Sometimes, kapatid, in our lives, we do not know what's next. And that's the truth. But we might not know, God is building the foundation of our rewards, the foundation of our next season, the foundation of our next coming. Nobody knows. Kaya minsan, yung mga tao, nire-reject ka na, sabi na, ay hanggang dyan ka na, nakita ko naman yung mga nangyayari, so kilala na kita. Alam ko wala ka mararating. Pero God is not speaking that. The critics might say that. Sometimes yung kritiko mo, yung malapit pang tao sa'yo. Sila pa yung magda-down sa'yo. Kaya importante, founded ka sa Panginoon, kapatid. Kaya sometimes na walang naniwala, pero nagtiwala ka sa Panginoon. Alam mo yun? Alam mo yung, sino po yung nakakaintindi dito sa The Story of Superman? Alam niyo po ba yun, yung ginawa po ni Shuster at ni Siegel, yung gumawa po ng Superman na comics, yung character si Superman, nobody believed in them. So many years that they're trying to build the comics, wala pong gusto magtiwala. So many mga publishers sa pinuntahan nila, pwede po ba subukan niyo po ito, tingnan niyo po itong ginagawa namin product? Wala pong naniniwala sa kanila. Because during that time, hindi pa sikat ang comics. Ang sikat pa lang yung mga dyaryo, mga newspaper pa lamang items. There were some comics na lumabas, mga comedy, pero hindi po sila ganun patok sa mga tao. But they kept on working upon their craft. They kept on believing on what they can do. And then one day, they were given a chance to prove their worth. And we know the story until today. Ang lahat ng tao nakakakilala kay Superman. Pwede mo sabihin, billion-dollar industry ang Superman. Which somehow, medyo malapit din sa Panginoon natin. Sabi kasi nila, inspired to ng ating Panginoong Jesucristo. From somewhere, di ba, dumating to save the people. Same with Jesus Christ. From heaven, He came down to earth to save all of us. So, kapatid, do not despair if there are building moments in your life, the building phases in your life na inaayos ng Panginoon, because there's a process to perfection. Bago ka makarating sa perfect state na tinatawag, kailangan mo nang dadaan ka muna, di ba? Sa paglililok, sa paghuhulma, pag-shape ng pagkatao mo, yun yung proseso ng ating Panginoon. Kaya in 1 Peter 2:5, in the New King James Version, it says to us, you also as living stones are being built up as a spiritual house, a holy priesthood, to offer up as spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, hindi pa tayo acceptable sa Panginoon. Tumanggap ka na sa Panginoon, yes, you accepted Him, but hindi po ganun agad. Kaya minsan nalulungkot ako sa mga tao na naghuhusga ng sobra-sobra. Bigyan mo siya ng time para maproseso ng Panginoon. Trust God. In the meantime, you encourage them.
You tell them God is good. God will change you. Diba? God will help you. God will be there for you. In the meantime, hindi po natin baby ang kasalanan, yes. But God wants you to change. God wants to work on your life. That's the process of being a born again. To change you. Diba? Yun ang plano ng ating Panginoon. From ashes to beauty. So yung mga wasak ang buhay, sira-sira ang lahat, wala nang pag-asa, sabi ng mga tao, nireject na yan. No. Gusto ng Lord yung mga taong rejected ng society natin. Yung pinagtutulungan, yung binabackstab lagi, di ba? Yung pinag-iisipan ng di maganda ng kapwa-tao nila. Sa tingin nila, walang mararating yan. Di ba? From beauty to ashes. If you're belonging to this crowd, into the crowd na nasabi nila na from ashes to beauty, na sinasabi nila na wala nang pag-asa, trust God, no? Trust the Lord that He will be there to help you out. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon for a purpose. May dahilan ng Panginoon. Ginagamit niya yung mga rejected ng mundo na to. He gives favor to those who were rejected because He wants to change the narrative that He can fix everyone. Kaya nga nung dumating siya, di ba? Sabi ng mga Pariseo, the priests during that time, they were supposed to be the experts of the Bible, di ba? Of the written word of God. Sabi nila, teka, Jesus Christ, why are you mingling with these people? Bakit kinakikisama sa mga tao makakasalanan? They are supposed to be sinners. Why are you with them? Pero sabi ng Panginoon, hindi ako dumating dito para sa mga mabubuti, kundi para sa mga nangangailangan ng doktor. Kailangan ng doktor para sila gamutin sa kanilang mga kasalanan. So kapatid, God is here to change us, to perfect us from the worst, di ba? To the best. From worry to glory. Yun ang plano ng Panginoon. From worry to glory. So ganun din ang buhay natin. Maybe you are worrying too much about things that are happening. Maybe yung health mo, yung kalusugan mo, parang, paano na to, Lord? Di ba? Nagtataka ka na anong gagawin ng Panginoon. Pero katulad din ni Noah. I can only imagine si Noah nung tinawag siya ng Panginoon. Tapos andun na siya sa may arko, di ba? Nakita niya siguro yung mga tao nagkukumahog para makaakit sa arko para maligtas. Kasi nandiyan na yung baha. Namamatay na yung mga tao. Nagsisigawan siguro sila. Sobrang stressful nun. You can hear everyone crying and dying. Pero from worry to glory, nakita niya yung purpose ng Panginoon. Meron palang dahilan bakit pinayagan ng Lord na mangyari. And God developed the character of the people there. Tandaan natin, 8 tao lang ang niligtas ng Panginoon during that time. Billions of people died during the time of Noah. So what do you think in this time around, na mas malala ang kasalanan ng tao sa mundo na to? Do you think that God will not do the same thing to change the narrative? God can do the same thing. Sa dami ng kasamaan ng tao, God can do the same thing in the times of Noah. Billions of people dying and then saving a few people. God can do it any time if He wants to. Isa lang ang pinangako ng Panginoon. Hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. That's why we have a rainbow. Diba? Pangako ng Panginoon, hindi niya na muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng tubig baha. Yung buong mundo, yes, may mga baha pa rin, pero yung buong mundo. Pero ano pong ginawa ng ibang community? They made it their own symbol para ipahiya ang Panginoon. But this is not your symbol, mind you. This is the symbol of God. Rainbow is the symbol of God. This is not a symbol of anyone. It is a symbol of the promise of God, the goodness of God. Because our faith is founded in the Lord. He wants to perfect our faith. He wants to perfect our lives. From rejected, diba, to accepted. Yun ang plano ng Panginoon. From worry to glory. Yun ang plano ng ating Diyos na buhay. Takeaway na binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1, established, rooted, built up. So yun po ang gustong gawin ng Panginoon. Establish ka, sigurado nakaangkala ka ng tama, may ugat ka ng tama na pinatatayuan mo at itatayo ka ng Lord na maayos. That's His plan. It is God who designs your promised land. Hindi po tayo. Kasi we are always thinking, yun po yung tinuro sa atin ng Hollywood, ng mga palabas, maring yung mga ninuno natin, that you are the holder of your own faith in life. No. It is God who will design your promised land. Marami tayong plano, sabi nga ng Panginoon, di ba? Many are the promises, di ba? Or many are the plans of man, but it is God who will
answer. Marami kang plano, pero kung hindi yung patutupad ng Panginoon, hindi yung mangyayari. Hanggang plano lang yun. So let us be reminded, kapatid, that it is God who will make your promised land. He will design it. And you better let Him. You better make sure that you submit to Him para maging maayos po lahat sa iyong buhay. And lastly, you are of God's reason that He is building you. Pag-aari ka ng Panginoon. Mahal ka niya. You might not think of it that way, but God loves you more than you even love yourself. Mas mahal ka niya kaysa sa mahal mo ang iyong sarili. Tatandaan mo yan. You might have gone through so many things in life and you think wala nagmamahal sa'yo. No. God loves you more than you can even love yourself. Bago ka pa ginawa, di ba? Bago, nandun ka pala sa sinapupunan ng iyong nanay, di ba? Pinagplanuhan ka na ng Panginoon. Ito na yung gagawin sa buhay mo. There's a reason why you're hearing this message. Because you are of God's. Pag-aari ka ng Panginoon. And there's a reason why He is building you, kapatid. In Colossians 2:6-7, the New King James Version, it says to us, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. As you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So yun po ang plano ng Panginoon, na matatag ang iyong pagkakapundasyon, kapatid. So huwag ka magtaka minsan, it takes time, di ba? Bakit hindi mo agad nakukuha yung mga kasagutan sa mga panalangin? Merong reason ng Panginoon, may purpose siya. And you must let Him establish you. You must let Him build you up, develop you, para hindi hilaw. Alam niyo, minsan, di ba, pag luluto ka, pag minadali mo, sabi mo, ay, luto na yan. Nagluto ka ng hilaw. Pag kinain mo, matigas. Di ba? Hindi pa dapat. Baka nagkasakit ka pa. Pero pag tamang luto na siya, it's well formed, it's well cooked, then alam mo, masarap yun. Sa amoy pa lang, alam mo na, ay, wala nang lansa. Okay na yan. Tama yung spices na nilagay. Tama yung asin. Tama yung paminta. Tama yung mga nilagay na rekado. Yung karne, tamang-tama yung pagkakaluto. Ganon din sa ating buhay, kapatid. Hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay because God has a process and has a purpose for you. Exodus 6:7-8 in the ESV version says to us, I will take you to be my people, and I will be your God. And you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out of under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. So sinasabi ng Panginoon, we have a promised land tulad ng mga Israelites. They were given a promised land by the Lord. He gave it to them as a possession. Ganon din po para sa inyo, kapatid, para sa ating lahat. We have a possession na para sa atin lamang. Nilatag yun ng Panginoon. Pinlano yun ng Panginoon. Kaya when you pray, di ba? Lord, I'm looking, Lord, for my promised land. I'm looking, Lord, for your promise, for your reward for me. I have waited. Diba? Dapat ganun ka magdalangin, kapatid. Trusting God, even if you have not hold it yet in your hands. Hindi mo pa siya hawak, pero naniniwala ka na darating yun in God's perfect timing. Sapagkat ikaw'y pag-aari ng Panginoon. You are the people of the Lord. I am the people of the Lord. We are all people of God. Pinangako niya sa atin. Pinangako niya sa Israel. Ipinangako niya rin sa atin. We have a promised land. You have a promised land. Last verse, 2 Timothy 2:19 in the NIV version says to us, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So sinasabi ng Panginoon, hindi po mayayanig, hindi po masisira ang kanyang pundasyon. Kung ikaw'y tinayo ng Panginoon, ang buhay mo'y tinayo ng Panginoon, ang iyong pananampalataya ay tinatag ng Panginoon, hindi po yung masisira. No one and anyone can, not anyone can ever destroy it. Sabi nga ng Panginoon, di ba? No one can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Nor powers, nor principalities, nothing in this world, nor on earth, or the heaven, or the seas, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Kung ikay sa Panginoon, hindi ka mawawalay sa piling ng ating Panginoon. Alam niya, sapagkat tinanggap mo siya sa buong puso at isipan ng kaluluwa mo, sa buong pagkatao mo na tinanggap mo siya, alam niyang sa Kanya ka. Alam niya. So, hindi po pwede na papagal, Lord, na mayayanig ka lang at mawawala ng saysay lahat. No. God will establish you. God will design you.
God will build the foundation of your promised land. That is His promise. And as we remember yung Passover, today, we are reminded, no, kung paano po ni-establish ang Panginoon ng mga Israelites, yung foundation ng kanilang faith sa Panginoon. Ganon din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. There are certain times in our lives na naisipin natin wala ng pag-asa. But God is always here to save us, to rescue us from all our troubles. That's His plan, that is His promise. To make the broken to be a whole thing. Kung tayo po'y naging broken, may mga nasira po, may mga nagbasig sa ating buhay, maaaring niloko tayo, sinaktan tayo, may mga bagay na ginawa sa atin, maaaring may ninakaw sa atin, di ba? Either kalusugan yan, or trabaho, or maybe meron tayong pinaghirapan sa ating business na kinuha ng ibang tao. God will restore it one day. He wants to make the broken into a whole thing again. Yun ang plano ng Panginoon natin. Because yung foundation, hindi po pwede maging matatag ang fondasyon pag ito po'y broken. It needs to be whole again. God wants to make you whole again. Bubuuin muli ng Panginoon ang iyong mga pangarap. Bubuuin muli ng Lord ang iyong buhay. Pero syempre, kailangan mo magtiwala kapatid sa ating Panginoon. You have to continue believing in the Lord our God. You have to see the goodness of God in the land of the living, because that is His promise, that you will see His goodness in the land of the living. So kapatid, as we go through Passover today, mamaya we will undergo yung ating communion muli, kasi we are reminded of the Passover. We will remember God's Passover, the communion, kung paano niya po binigay sa ating lahat. Just like with the times of Israel, iniligtas po sila ng Panginoon. Mayroon po dugo sa may pintuan po nila para po yung terrible danger, the death will pass through their doors and will not go inside their house. Ganon din po sa ating lahat. We are supposed to go to hell, diba? One day, all of us. Pero po dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon, He founded us, our lives, and gave us His own life to be the foundation of our own lives, para hindi tayo matutumba. Hindi tayo pupunta sa impyerno balang araw, kundi pupunta tayo sa langit balang araw. What makes you think, kapatid, na hindi today na pina-found ng ating Panginoon ang ating buhay, ng pundasyon ng kanyang mga pangako? The same way ng kanyang pagligtas sa Israel, the same way ng pagligtas siya sa ating magbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, gayon din niya ini-establish ang buhay mo ngayon today. Making sure na ang buhay mo ay matibay, matatag at malakas, at makaliligtas sa lahat ng uri ng mga unos, mga bagyo ng buhay, ano man ang dumating. Dumating man ang lindol, hindi ka mayayanig, hindi ka masisira, sapagkat ang Panginoon ang iyong pundasyon. Ililigtas ka niya sa lahat ng panahon, sa bawat oras, sa bawat minuto. Pero kailangan mo magtiwala sa Kanya. Because it is the God that we have, Jesus Christ, ang ating tagapagtanggol, siya ang ating pundasyon, ang pundasyon ng ating buhay. Magtiwala ka, kapatid. Sapagkat ang Panginoon ang iyong katuwang, ang Panginoon ang iyong kasama. Yun ang mensahe ng ating Panginoon na buhay, nagbigay sa atin ng mensahe. Salamat sa ating Panginoon. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and worse, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Kristo. Maaari ikaw din ay isang tao na noon, for some time, kinilala mo ang ating Panginoon, pero marami nangyari sa buhay mo. Nakalimot ka, tumalikod ka sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Maybe this is a high time that God is calling you back. Pinababalik ka ng Panginoon, manumbalik ka sa Kanya. There's a reason why you're hearing this. At kapatid, gusto ng Panginoon na maghari sa iyong buhay. Kapatid, all of us are bound to go to hell one day. Pupunta tayo sa impyerno pag tayo nawala sa mundo na to. But there's a way para makarating ka sa langit balang araw. If you will believe that Jesus Christ is your Lord, God and Savior, nililigtas ka niya mula sa impyerno. At siya naging ultimate sacrifice para siya maging katubusan ng iyong mga kasalanan, para makarating ka sa langit balang araw. Kung kapatid today ay hihingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan, tatanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, makararating ka sa langit balang araw. If you will pray that prayer with me, kapatid, ng buong puso, isipan ng kaluluwa, you will receive the gift of salvation. Pray with me, kapatid. Let us pray. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay.
na aking buhay. Tinatanggap ko Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan ang buhay na walang na hanggan regalo mo. na regalo mo. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Namatay ka Namatay sa ka krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng 3 araw. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Makakasama kita sa langit Makakasama kita sa langit balang araw. balang araw. Habang nandito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago tulungan mo ako at magbago maging mabuting tao. at maging mabuting tao. Ang buhay ko ay sa iyo. Ang buhay ko ay sa iyo na. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen, at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations to you. The Lord loves you more than you can ever imagine. He wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ and you want to have a working relationship with Him, I urge you, kapatid, that you reach out to us in Ancient Doors Church social media platforms, and we will be more than glad to help you out.